Welcome to Donmar TV News Channel. Ito, simulan natin mga rebelde. Pag-usapan na natin. Pasok! Tahasang tinukoy po ni Pangulong Duterte ang ilang makakaliwang grupo bilang mga komunista. At sabi niya, kasakapakat daw ng armadong pakikibakay ang mga yan. Ayon sa Pangulo, hindi tinatawag na red tagging ang kanyang ginagawa. Nagbabalik si Joseph Moro. Sa kanyang Talk to the Nation address kagabi, direktang kinumpronta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mga kaliwang grupo na nagrereklamo sa red tagging umano na ginagawa ng gobyerno laban sa kanila. Itong mga legal fronts. Ano yan, boss? Ano? Lahat yan, makabayan, bayan, they are all legal fronts. Gabriela. Boom ko na. Hindi yan sila, we are not red tagging you. Yon! We are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that you have organized, headed by NDF. Tapos yung sa armed struggle, ang New People's Army, NDF, at Communist Party of the Philippines. We are not tagging you. We are identifying you as communists. Yon, we are not red tagging you. We are identifying you as communist. Makinig kayo mga makabayan. Kayo dahil mga komunista. Partikular na tinarget ang Pangulo. Nako. Pag nilagay mo yan sa Facebook, sisitahin ka na naman ng mga fact checker dyan. Fake news. Binabalita mo lang sinabi ni Pangulong Duterte na komunista ito makabayang black. Fake news ka na. Delicates na naman tayo dyan. Si Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate. The Armed Forces of the Philippines is very correct. Yawn! You are being identified as the members of the communist pala alam namin. Yawn! Yun ang totoo, hindi red tagging. Yung sa Zarate, kasi lahat kayo. Hamon ng Pangulo kay Zarate. Lahat kayo. Makinig kayo, makabayang black. Lahat daw kayo, mga Huwag nang tumanggi na komunista siya. Kaya si Zarate. Ano? Isa yan. Ano yan, boss? Tagal na yan. Davao pa, nakikita ko na yan. Talagang yan ang na hindi nakita ng radar ng military noon. You are a communist. Oy, boom! Zarate! You are a communist, sabi ni Pangulong Duterte. Boom ko na, boom kakak! Huwag sabihin you are friends with the NPA. You are co-conspirators. Zarate! Co-conspirator ka daw! Komunista ka, Adre. Oy, komunista ka, kadre! Komunista ka. Hashtag komunista Zarate. Sabi ni Pangulong Duterte, Tagal na alam ko. Alam ko kasi, alam ko. Sabi ni Presidential. Pasensya ka na, Zarate, Pasensya ka na, Pinis na. Spokesperson Harry Roque, binanatan ng Pangulo ang legal fronts umano ng Communist Party of the Philippines dahil sa kasinungalingan nila. To expose their lies. Ay, lies! Sungaling. General knowledge po yan, Si Congressman Zarate cannot deny that. Matagal na sila magkakakilala. At saka ang presidente mismo admitted more than once na he was part of the legal front. Yung precursor ng karapatan. He was head of that group in Davao. So alam niya yung link. Ayan! Tingnan nyo na Alam ni Pangulong Duterte yan, di ba? Alam mo, nakakalimutan nito nila Zarate, na etong si Pangulong Duterte, wais to Kung maalala nyo, di ba? Sa Davao, welcome yung mga NPA noon. Pinapayagan ni Pangulong Duterte as long as you will not bring arms, mga baril. Inaalaw. Grace Chua, maraming salamat po, palakpakan. Naalala niyo yun? Nung panahon ni Pangulong Duterte as Mayor of Davao City. Ang bilin lang niya noon, mga taga Davao alam to, okay lang kayong mga NPA, you have a safe
dito sa Davao City as long as you will not bring illegal firearms. Oh, di ba? Alam ng mga taga Davao 'yan kasi nga si Pangulong Duterte malapit sa mga 'yan. In other words, meron no silang personal knowledge. Meron no sila, may alam mo si Pangulong Duterte na alam ng mga itong mga NPA na ito at itong mga komunista na ito na alam ni Pangulong Duterte. Between these legal fronts. Hindi naman daw illegal ang pagiging miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP dahil binasura na ang anti-subversion law sa binasura yan ni Cory. Tapos sasabihin ninyo, santo itong Cory na ito? Alam niyo, ikaw Cory ha, alam ko ni dating Pangulong Fidel Ramos. Pero sabi ni Roque, wag daw magsinungaling na walang kaugnayan ang ilang umano'y mga legal fronts ng CPP sa New People's Army. It may not be a crime, but they have consistently been lying. Yan! Kasi nga sinasabi niyo, ikaw naman Roque, masyado mo naman, pinis na nga eh, diniin mo pa eh, sinabi mo pang liar! Huwag naman ganun, Sheikh Roque, masyado naman. yung mga legal fronts nila have nothing to do with the CPP. Ako naman, since the time of Cory, na-decriminalize na nga yung pagiging member ng CPP. Come out with it and admit, ayun na nga, Dance Wesek, live ba to? Hindi po! Joke lang, live po. Ha? Decriminalize na, sabihin hindi na siya na hindi na siya krimen maging CPP. Umamin na kayo. Kayo naman, sabi ni Roque. Member kami ng Communist Party of the Philippines. But the crime is the New People's Army. Because that is the crime of rebellion. Taking up of arms against the government, killing civilians and soldiers. May hamon si Roque. Buwagin nyo na yung mga party list nyo, tawagin nyo ng CPP. Grabe ka naman. Sinaktan mo ang puso ko. Dinikdik mo ng kutsilyo. Sinaksak malaban. Sinaksak. Hindi ko alam kung ano yung lyrics nun. Ito naman si Roque. Binanata na nga ni Pangulong Duterte. Masyado mo naman pinagdidiinan. Huwag naman gayon. Pero wag na kayong susuporta sa NPA. Dahil yung pagsuporta sa NPA makes it illegal. Sa madaling salita, ganire, ha? Wala namang problema eh. Aminin nyo na CPP kayo. Hindi naman yung illegal ngayon eh. Ang point lang, kondenahin ninyo yung NPA. O kaya huwag kayong sumuporta. Pinakikita nyo pa yung suporta ninyo eh. Sinasabi nyo pa na walang magagawa eh kung medyo itong mga CPP, itong mga NPA na ito naging frustrated na kaya humawak na ng armas. Na-encourage nyo pa eh. O hindi pala kayo. Ang tawag mo dyan, if you do not condemn, you support them. Ganyan lang naman kasimple yan eh. If you do not kasi ito sabi nga 'di ba? Meron tayong tinatawag na sin of omission. Ano ibig sabihin doon? You do not do what you think is good, you're sinning a omission. Omission tuloy. Ibig sabihin, alam mo na ngang mabuti, hindi yung pag ginagawa, you're sinning an omission. Basta ganun. Ibig sabihin nun, alam mo nang mabuti, hindi yung pag ginagawa, mali ka na. Eto, alam mo na ngang masama, hindi mo pa kinukondena, sin of NPA tawag yan. Joke lang. Anggit din ng Pangulong anak ni Bayan Muna Representative Euphemia Cullamat na napatay sa engkwentro sa militar sa Surigao del Sur noong November 28. Sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, however raw ito na may basihan na may kaugnayan ng ilang legal fronts sa NPA. Tama! Okay, tama yung kay Kulimat. Yes, boss. Kulyamat. Kullamat. Kulyamat. Di anak niya mismo, babae pa. Sigurado patay yan. Babae laban mo sa sundalo, patay. Sigurado. Kayong mga Pilipino na mga dreamers, you dream of a impossible country. dream. Gusto ninyo yung utopia. It's not possible here. You have to realize that. Walang red tagging. Talagang komunista kayo. Talagang kasama kayo.
time will come. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Mariin namang itinanggi ng Makabayan Block ng Ala naman, hindi nila itanggi. Kilala mo naman yan. Deny, mahilig na deny yan. Paulit-ulit na. Kamara ang mga paratang ni Pangulong Duterte. Hindi raw sila mga komunista o kasabwat ng New People's Army. At yan po ang tinutukan ni Victoria Tulad. Mariin ang pagtanggi ng Makabayan Block. Hindi sila front ng Communist Party of the Philippines at lalong hindi sila mga miyembro ng NPA. Ang Makabayan Block ay binubuo ng mga party list group na Bayan Muna, Gabriela, wala na naniniwala sa inyo! at Teachers at Kabataan. Uluan na namin sa Makabayan Block and personally na kami ay front ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng National Democratic Front of the Philippines. Hindi ako miyembro ng may tae tuloy. Sorry. Communist Party of the Philippines, maging ng NPA or ng NDF. No? Kami ay mga lehitimong rehistradong mga party list groups. Ang talagang inaasikaso natin ay mga pangunahing suliranin ng ating mga mamamayan. Ang problemang medikal para sa epekto ng pandemya, epekto sa ekonomiya, sa mga manggagawa, magsasaka at maralita. Yung 2021 na budget. Tingin ng Makabayan Block, ganoon na lang ang pag-akusa sa kanila bilang komunista at kasapakat ng NPA para madiskwalipika sa 2022 elections at nang mabawasan ang oposisyon. Hindi nga iligal ang pagiging komunista pero ang NPA ay tinuturing na terrorist group ng Amerika at Pilipinas. Ginagamit din daw ang issue ng red tagging para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalaking problema ng bansa, gaya ng di umano'y palpak na pagtugon ng pamahalaan sa pandemya at sunod-sunod na bagyo. Inaasahan na raw ni Nazarate na lalala pa ang pag-atake sa kanila ngayong nagsalita ang Pangulo. Posible nga raw na gamitin ang anti-terror law para tukuyin silang terorista. So kami yung binabanatan yung mga Makabayan Block na nag-expose ng mga kabalbalan nila dito. Ikaw ang may kabalbalan! Kala mo makabalbalan? Kayo may kabalbalan! Dito sa budget at yung mga ginagawa nilang mga paglab. Bakit sa budget? Sige nga ho! Sino bang gumagawa ng budget? Sino ba nag-aproba niyan? Di ba kayo? Bibintang mo na naman sa Pangulo. Kayo nag-aproba niyan eh. Oh, yung kaalyado nyo, yung nagtanggol sa inyo, speaker nyo dyan. Oh, sino ba nagpasok ng mga insertion dyan? Oh, di ba yung liberato dyan? Sasabihin nyo na naman sa Pangulong Duterte. Bob, salamat po ha, James. O yun. 4:17 to him that no good and do it not to him is it sin. O correct, tama ho yan. Sa mga karapatang pantao. Kaya talagang talagang they are trying hard. Grace Chua, salamat po. I love you. Ha, relax. Nainis kasi ako sa mga pagmumukha nito mga to, napaka-denial eh. Daig nyo pa yung mga jowang naglolo ko. Yung nakitang-kita na eh. O, sino yung ka-text mo? Wala, nanay ko yan. Wala, sino yan? Wala yan. Pants lang yan. Tinatawag ka ng, baby, honey, I baby you, I miss you. Wala yan! Pants lang yan! Kahit na ang Senado ay gamitin para sa mga red tagging. Hindi kami patitinag dito, no? Patuloy kaming magsasalita. Ay, kahit naman anong gawin nyo, talaga naman nagsasalita kayo. Ang iingay nyo nga eh. Red tagging, sa red beating. If they can do that to me, no? As naman, paamo siya, pa-beauty. Youth representative in Congress and to members of the Makabayan Block as representatives of their respective. Bakit ito, pagka nasa Kongreso, bait-bait, no? Pero pag nasa karsada, parang gano'n. Sweet Angel, Lala, hari ng high blood, love you po. Love you too. Pag mga ganyang smile naman, talaga mapapangiti ka nga naman dyan. Pasok. They won't hesitate not to act with impunity against any Filipino citizen who wants to speak truth to power and exercise their rights to speak up
and pursue their legitimate demands. Kinondena naman ng Makabayan Bloc ang pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang pagiging miyembro ng NPA ng anak ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Culiamat ay patunay na sinusuportahan nila ang mga komunista. Napatay ang anak ni Culiamat na si Jevelyn noong Sabado sa isa umanong engkwentro sa pagitan ng militar at NPA. Katulad ng ina-expect natin, talagang gagamitin ito ng mga red taggers para i-relate talaga ang Makabayan Bloc dito sa armadong pakikibaka. Matagal na naming pinabulaanan na hindi kami nag-expose ng pagpapabagsak ng gobyerno, lalo na yung armadong pakikibaka. Kaya buladas! Kalukuhan man yung kalukuhan, sinasabi mo. Kayo sigaw na sigaw yung mga nyo. Ibagsak! Ibagsak! Ganyan kayo ng ganyan. Sabi niyo, ibagsak. Ang tawag mo doon? Pakit lang yun. Diba? Sabi niya, hindi daw nila nanawagan ng ibagsak. Pero yung mga, pag nasa karsadan sila, ibagsak! Ano yun? Pwede bang igalang na lang natin yung desisyon ng bata? Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Ito mga to, pinagloloko tayo, no? Pasensya na ho kayo, Makabayan Bloc, ha. Sorry ho, Makabayan Bloc, pero this is your time. This is your time na ma-reveal na talaga kung ano kayo. Okay? Mismong ang Pangulo na ng Pilipinas na nagsasabi na kayo ay mga komunista. Umamin na kayo dahil hindi naman ho, sabi nga, hindi naman ho krimen ang pagiging komunista. Umamin na lang kayo kasi you're deceiving the people. Ang aarte ninyo, keso hindi wala kayong planong ibagsak pero lahat naman ng sigaw ninyo pag nasa karsada, ibagsak. Para ginagawa nyo naman kami tanga. Kung ang mga dilawan at saka mga tatanga-tangang pawok dyan sa Twitter naniniwala sa inyo at naloloko nyo, hindi ho lahat. Mga 3% lang naman naniniwala sa inyo na ganyan. Pero ang totoo po, wala na kayo naloloko. Na-reveal na ho kayo. Na-expose na ho kayo. Aside from itong mga NPA na sumuko at nagbalik loob sa gobyerno, mismong si Pangulong Duterte na ang nag-expose sa inyo. Okay? So, sorry na lang kayo. Tama yung hinala ninyo, sa tingin ko na dapat talaga, matanggal na kayo dyan. Dapat i-disqualify na kayo ng COMELEC. Okay? Sa totoo lang, sinasabi nyo mawawalan kayo ng boses. Hindi naman. Kahit naman i-disqualify kayo, maingay pa rin kayo. Sigurado yan. Babes, Dimes, welcome to Banateros. Alam nyo, kung meron man tayong susunod na step, ito nananawagan ako sa inyo. Kung meron man tayong susunod na step, sa tingin ko, nape-pressure na rin itong mga NPA. Kasi marami nang sumusuko sa kanila. Marami nang naniniwala ho sa mga kababayan nating na supporter ng NPA. Kasi meron din naman ng mga supporter dyan. Hindi ho sila nag-aarmas pero hindi ho nila binubuking yung NPA. Nananawagan ho tayo sa mga yan na this is the time na manumbalik kayo sa ating gobyerno. This is the time that the government is listening to you. This is the time na the government is on your side. Hindi ho kakampihan ng gobyerno ang mga tiwaling opisyal na inyong nirereklamo. Okay? And this is the time, I think, this is the time na dapat manawagan ho talaga tayo na disqualify na ang Makabayan Bloc sa susunod na eleksyon. Remember, magbobotohan uli sa 2022. It's time. Okay? I-hashtag na po natin yan sa Twitter. It's time. Patindihin natin ang panawagan na i-disqualify na ng COMELEC itong Makabayan Bloc. At kayo naman, COMELEC, abay magising-gising naman kayo. Pambihira kayo, lantara na, Pangulo na nagsabi, dapat naman i-disqualify nyo na yan. Dahil walang mabuting iginagawa. Wala naman nung problema maging oposisyon, ang dami naman dilawan dyan. Di ba? Pero ibang usapan naman, yung sumusuporta na sa gawain na hindi tama.